Kaya nung pagtungtong namin sa Pilipinas 2 years ago, yung aking utak at yung aking katawan, yung aking energy talagang nakafocus dun sa aking goals and vision. Conquering each and every challenge na humaharap sa akin na alam niyo yun, pinipigilan ako na ma-attain yung goal at vision ko. So, sabi sa mga kakilala ko, may single ba kayo nakilala dyan? Pa-chat niyo naman sa akin. May nagpapatebok na ba ng puso ko? Meron na po. Good morning guys. Maayong buntag sa inyo. Sobrang lamig po dito sa aming pinuntahan sa Moy Place. At habang nag-enjoy yung mga bata sa taas, pumasok muna ako ng kwarto guys. Kasi sobrang lamig na talaga. At the same time, kailangan ko nang mag-impake ng dahan-dahan. But it has been an amazing weekend. Something na we did not plan, no? At alam ko, lagi nyo na tong, hindi lang ako yung may alam nito, no? Na talagang minsan, kung ano pa yung hindi napaplano, yun pa talaga yung natutuloy. So, yeah, like I said, maayong buntag everyone! Welcome once again sa kwento-kwento na aking buhay as Princess Yiga, ang single nanay at of course, also known as Tindera sa Africa. Time check natin, alas 8 na po ng umaga. Location natin ngayon, Marilog na napakalamig. At it's a beautiful Sunday. Ayan, sana ay okay po kayo sa lahat ng mga nanonood dyan. Nasa labas man kayo, nasa loob man kayo ng earth or labas ng earth. Sa loob man kayo ng Pilipinas or nasa labas man kayo ng Pilipinas, maayong bungkag everyone. Ayan, hello sa inyo. At sana today as you are listening to this radio station, as habang nakikinig kayo sa ating vlog ngayong araw, sana po kayo ay okay. Ayan, sincerely hoping that you are mentally healthy, you are emotionally healthy, you are spiritually healthy, you are, nasabi ko na ba ang mentally healthy kasi importante yun? Okay. And of course, lahat yan, jogsak guys, pag hindi tayo financially healthy. So, sana tayong lahat ay okay. Regardless kung hindi tayo nakauwi, no, sa pamilya natin. Kasi alam ko, I have been there. Buhay OFW. Hindi siya para sa mga mahina ang loob. Para siya sa mga mukhang pera. Kasi pag mukhang pera ka, it is actually giving you that fire, motivation, it inspires you to work hard. And when I say mukhang pera, it's not a bad thing. It simply means, for me, it simply means that you are focused on your goals. You are focused on your vision. So ngayon maraming nagsasabi sa akin, guys, no, ito pa ulit-ulit kong sinishare sa inyo kasi merong mga nagtatanong about sa aking love life. Kamusta na ang love life ni Madam Princess Yiga after 2 years man? Okay? That's a very good question, by the way. And I understand na madami sa inyo ang curious. Ayan, at marami sa inyo dito ang nag-iintay ng ano na nga ba ang status, no? Kung after 2 years, syempre 2 taon na guys. Kung bilangin mo pa yung mga panahon na malamig ang gabi. Kahit nung may asawa ako guys, siguro mga 3 years din. Okay? But it has been that long and I know madami sa inyo ang nagtatanong. So, at alam ko maraming kumakalat din na usap-usapan, no, tungkol sa akin. Kesyo daw ako'y buntis, kesyo daw ay ako'y naka-move on at blooming na, ganito ganyan. Hindi ko naman mapipigilan ang comment ng mga tao about dyan. And it's very normal kasi nga I already accepted my life in this world of vlogging. Lagi po talagang merong mga opinions, merong judgment, merong mga conclusion. There's nothing we can do about that. Pinag-uusapan nga nila guys mga pinag-uusapan nga yung mga tawag mo dito, kung meron kasi hindi talaga nalalayo sa ating mga Pilipino na tayo ay interested sa mga kwento-kwento. Kasalanan niya ng Hiraya Manawari at Siniskwela. Mga kwento-kwentong pambata, no? Pero in fairness sa kultura nating mga Pilipino, we love stories. We love
we love kwento-kwento ng buhay. Kaya gustong-gusto natin yung maalaala mo kaya, o 'di ba? Kasi ano tayo, very emotional tayo eh. Very madaling nahabag yung puso natin. Pero minsan, mabuti naman siya, minsan hindi. Kasi madali din tayo. May mga bagay, may mga tao na madali ding nauuto dahil sa sobrang mahabagin ng puso. Ayan. Yung iba naman na nauuto, ibang case naman yun. Yung nauuto, tas hindi nag-iisip, tas biglang ganito lang, ibang case yun. Robot yun, wala yung utak. Okay? So, parang may nakikita ako nakaharang sa ate. Ay, wala pala. Okay. So, ngayon, andito ako sa loob ng kwarto kung saan kami natulog. Napakalamig, guys. Sobrang lamig. Ramdam mo ba ang lamig, Ma'am Princess Higa? Or may nagpapainit na sa buhay? Guys, ramdam ko ang lamig hanggang sa kabuto-butuhan ng aking katawan, apakalamig. Alam nyo ba, natulog ako, dalawa yung kumot ko. Yes, ganun po talaga kalamig. At wala akong dalang medyas, kaming lahat. Yun ang nakalimutan namin. Pero may jacket at meron pong napakasarap na kumot. Kaya naman, talagang napasarap yung aking tulog. Alauna kami natulog and then nagising po ako ng mga alas 6. I really wanted to walk as early as possible and share with you guys itong ang aming lugar na pinuntahan. Pero grabe yung mata ko, parang ayaw mag-open. Pangit pala mag-vlog pag yung parang antok na antok ka ba? Para kang zombie. Parang wala ka talagang lakas. So nagpahinga muna ako, in-enjoy ko muna yung hangin, yung paligid, ayan. So balik tayo, ang daming pa-etchos ni Madam. Balik tayo, so nagtatanong kayo. Okay. So anyway guys, it's not about me. Ano lang to guys, parang gusto ko rin siya pag-usapan natin talaga. Hindi dahil sa marami yung nagtatanong, kundi I just want to say it out. I just want to talk about it. And as you guys all know, naging parte na talaga ng buhay ko itong pagkikwento-kwento, pagbabloging, and to read what's your thoughts about certain things. So alam ko, meron tayong iba't ibang opinion when it comes sa single mom giving a chance when it comes sa love life. Okay? Like I said, I am separated. Hindi man ako divorced pa kasi wala pang permahang nagaganap talaga. I am on process of na matagumpayan itong capital D na gusto kong mangyari sa buhay ko. Ilang beses ko na siyang inattempt, no? But posible lang siya kapag pipirmahan yung papeles. So once again, I have been trying pero twice I failed. Titingnan natin kung kailan tayo magiging ibibigay sa atin ni Lord. Pero pinipray ko talaga siya, guys. So I have been a single mom officially 2 years na, 2 taon na. I take care sa ang mga anak ko. Ako na talaga ang major guardian and major provider ng mga anak ko. Si Kuya Kahil, si Calby, si Chico, at saka si Mayumi. Of course, with Kahil's dad, nagko-co-parent naman kami. So, wala namang problema. Pero, kay Chico, kay Calby, at saka kay Mayumi, I am proud and loud and blessed and grateful and humble. And I am just super blessed na the fact na they are my children and I am their mother. O, kita nyo naman ang mukha. Bakit sad ka? Bakit malungkot ang beshi? Oh, bakit malungkot ang beshi ko? Huwag mag-sad. Asus. So, 2 years later, mayroong mga question, no, na very curious. Sabi, Madam, may nagpapatibok na ba ng puso mo? Guys, to be honest, mahirap mang paniwalaan, no? Siguro, makarelate lang nito, mga single parent lang din. Once you become a single mom, di ko lang alam sa lalaki, I'm just going to speak for myself. Once you become a single mother, bago ka naging single mother, marami ka munang pinagdaanan na downs sa buhay mo. Marami kang pinagdaanan na pagsubok, marami kang pinagdaanan na malulungkot na mga pangyayari, very challenging. For you to be able to get out. Get the For you to be able to get out of that situation, it is something na talagang maganda sa feeling eh. It's a gift. So, alam ko makakarelate nito yung mga single nanay lang din. Kapag nakalabas na sa isang relasyon,
pagod na tayo, pagod tayo, and marami tayong hinanakit sa puso. You just want to enjoy that freedom. You just want to enjoy the peace. You just want to enjoy those very amazing moment at gabi na natutulog ka na wala ka ng doubts. Wala ka ng kailangang pagdudahan pa. Wala ka ng kailangang isipin ka pa. Kasi finally, officially, you are now single. Wala ka ng dapat isipin na bakit ganitong oras na umuwi, bakit tumatawa sa cellphone, sinong kausap, ganun-ganun, parang may tinatago. Wala ka nang iisipin kasi wala na, tinanggap mo na sa sarili mo na hindi na talaga mag-workout, okay? So that's what happened sa akin. After 2 years of being separated, I enjoyed myself, you guys, being a single mother. Though mahirap at nakakapagod dahil nga mag-isa lang ako nagpo-provide, I did not feel that, by the way. I did not feel that as, alam niyo yun, hindi ako nag-dwell sa feeling na yun. Mas nag-dwell ako sa feeling na I am mentally at peace. Mas nag-dwell ako sa feeling na finally I am able to love myself, love my children more, and not keep on spending my time fighting for someone or something na in the first place you don't have to fight for. Okay? It should just be given to you if there's really love in the marriage. So, nasasayang yung oras mo, yung energy mo, yung pera mo sa something na pinaglalaban mo na hindi naman pala para sa'yo. Alright? So, now because I freed myself from that kind of situation, my effort, my energy, my savings is now spent for me sa mga pangarap ko na matagal ko nang gustong matupad at para sa mga anak ko. So what are the things na I started building on nung kasagsagan na bumagsak na talaga yung marriage ko? I started to had visions on my head. I wanted to have our very first house ng mga anak ko, very first house in my name and in my children's name. I want to have, kaya sobrang proud ko guys kung naaalala nyo na mention ko sa vlog ko. Guys, parang maiyak-iyak ako. Finally guys, may sarili na akong electric bill. So maraming tumawa kasi ang iba takot na takot sa electric bill pero ako masaya kasi first time ko guys nagkaroon ng electric bill sa pangalan ko. Ibig sabihin ang property ay nasa pangalan ko. So masayang-masaya po talaga ako nung mga panahon na yon. And in fact, guys, natupad ko siya. Natupad ko yung vision na yon. Another vision ko is na magkaroon kami ng sariling kotse ng mga anak ko. Never din po ako nagkaroon talaga ng any type of vehicle. Mapamotor man yan, tricycle man yan, kabayo, baka, never. So, para magkaroon kami ng kotse ng mga anak ko ay napakalaking achievement talaga. Napakalaking achievement. Yan yung mga biggest vision ko bago kami bumalik dito sa Pilipinas. Kaya nung pagtungtong namin sa Pilipinas 2 years ago, yung aking utak at yung aking katawan, yung aking energy talagang nakafocus dun sa aking goals and vision. And I did not have time, I did not have the energy to do other things other than really struggling and really conquering each and every challenge na humaharap sa akin na alam niyo yun, pinipigilan ako na ma-attain yung goal at vision ko. So for example, may nangyaring ganito, this is not going to help me get my vision. I have to really scratch that off, do all the best I can to eliminate that one para bumalik ako sa focus ko na magkaroon kami ng sariling bahay. So, 2 years guys is not a long time, by the way. Maraming nagsasabi sa akin, Madam, ang tagal mo ng single, 2 years na, 2 years is nothing. Ang bilis-bilis lang ng panahon guys. At sa 2 years na yan, hindi po talaga ako guys nagpasok ng mga dating app, dating site. Hindi ako nagpunta sa mga club, sa mga bar, sa mga restaurant. Hindi ako naghanap ng mga single. Hindi ako nagsabi sa mga kakilala ko, may single ba kayo nakilala dyan? Pa-chat niyo naman sa akin. Hindi guys. May mga nag-message ba sa akin na ganyan? May mga nag-message sa akin but I never give them that attention and I don't take it personally. Kasi ako guys, very blinded na ako sa mga anak ko. Very blinded, malakas yung pag nakatingin ako ng ganyan, kahit na may kausap ako, ang nasa utak at nasa paningin ko, mga anak ko talaga all the time. So, ang dami naming natupad. Sabi ko pa sa sarili ko, isa sa pangarap ko is makita ko yung mga lugar sa Pilipinas kasi hindi ko talaga nakita. 21 pa lang, lumabas na ako para mag-abroad. Nakabalik ako 14 years later. Ngayon pa lang ako nagsisimula and I am happy that I am starting it with my children. Okay? And regardless kung gaano pa sila kabata, kung kaya ko silang isama guys, isasama ko sila.
Alright? So, again, let's go back to that golden question, no? Golden, intriguing question. May nagpapatibok na ba ng puso ko? Meron na po. Meron na po nagpapatibok ang puso ko. So, i-confirm ko na talaga. I-confirm ko na talaga sa inyo. Alright, guys. Pinapatibok na po ang puso ko ng salapi. Salapi. Pera lang pala yung nagpapatibok. Yes, guys, to be honest. Ever since bumalik kami galing ng Uganda, ang nagpapatibok ng puso ko ay yung pagtatrabaho ko talaga. Yung pagbebenta. Kasi kada benta ko, pasok yun sa pangarap namin ng mga anak ko, guys. Kaya yun ang nagbibigay ng palpitation sa akin. Yun ang nagpapakilig sa akin talaga. Kaya pag may nagsabi na, Madam, blooming ka ngayon, wala akong choice. Kailangan ko maging blooming kahit wala naman akong kadate. Okay? Huwag niyo akong bigyan ng issue. Kailangan ko maging blooming kasi syempre nagbibenta tayo, guys. Okay? Madam, ang ganda mo ngayon, energetic ka na, hindi ka tulad dati. Guys, may gano'n naman talaga na pace sa buhay ng tao. May mga pace talaga na minsan para kang hinampas ng guys, hinampas ng araro. May panahon din na parang nakatulog ka sa sa kama ng rosas, ganon. So, hindi naman sa lahat ng oras, no, tayo ay mukhang rested. May mga araw talaga na mukha tayong wakwak. Mukha tayong binagsakan ng guys, binagsakan ng langit, lupa, at saka mga, mga 10 kilogram na, 50 kilogram na baka, ganun kagrabe yung ating itsura. Pero okay lang. Ako kasi nakilala nyo ko na napakasimple. Kaya ang nangyayari kapag nakikita po ako ng mga tao, mga viewers na nakaayos, ay talagang bilib na bilib sila kasi hindi sila sanay na nakikita po ako na nag-aayos. Yun lang yun. Kaya sila nasashock, Madam, blooming ka ngayon. Nasashock lang kayo, guys, kasi never nyo ako nakita na nag-effort, nag-dress, nag-heels, not unless needed talaga. And I'm trying to change that for the sake of the business, no? Dahan-dahan. So, ayan, no? Okay. So, to answer your question, ayan, nasagot ko na, guys. Sana naman ay tumahimik na ang all, no? And, kung ang tinatanong ninyo ay nagpapatibok ng puso ko na lalaki, ito mga anak ko lang, mga lalaking anak ko, si Kuya Kahil, ganyan. Pero yung para sa akin na relasyon talaga, wala, guys. Wala sa isip ko din yung ganyan. Wala na din akong oras, wala din akong panahon, hindi din ako interesado. Tapos kagabi nga, natatawa ako kasi binubugaw na ako ng mga kapatid ko, guys. Sabi na, baka mahiya ka lang sa amin. Huwag ka mahiya, ginabugaw na nila ako, guys. Ako na nagsasabi sa kanila, huwag kayong ganyan ba? Ito ang phone number ko, pakibigay. Ipokrita lang. Kasi meron daw silang kilala na single. Kasi gusto nila masunod yung hula sa akin sa Sikihor na makakilala daw ako ng afam, guys. At magkaanak pa kami ng dalawa. Ay, ayoko. Ayoko na, tama na. Okay na ako dito. Masaya na ako dito, guys. Ayan. So, nakikita nyo naman, si Mayumi ay magto 2 years old na ngayong January 16. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumama sa amin simula nung buntis ako kay Mayumi. Hanggang ngayon, 2 taon na siya, guys. So, sa lahat sa naka-witness sa inyo dyan ng buhay ni Mayumi, simula nung akin siyang inire hanggang ngayon. Ayan, pakitaas naman ang inyong kamay. Iwagay-way! And January 16 is Mayumi's second birthday. She has grown a lot. She has grown into a really, surprising character. Hindi ko din in-expect yung kanyang character. We will talk more about it in the next episode. But Mayumi, once again, I chose the name Mayumi kasi I wanted to give my little girl a Filipino name, a classic Tagalog na pangalan. So sa lahat ng nakita ko, I wanted to have Mayumi. Dahil nung pinagbuntis ko si Mayumi, guys, minsan umaabot po ng 3 linggo, 2 linggo, hindi po siya gumagalaw. Gagalaw siya, papitik lang na halos hindi ko maramdaman. So, nanibago ako kasi sa lahat ng mga anak ko, sobrang magalaw. Si Mayumi lang talaga ang hindi. So, sobrang mahiyain siya. Nung una, takot na takot ako. Lagi kong pinapa-check up. Pero nung nasanay na ako, guys, hindi na ako masyadong natakot. Nakikiramdam na lang ako. So, from there, talagang sabi ko sa sarili ko, Mayumi na yung ipapangalan ko sa kanya. And that's it. Mayumi, wala na siyang ibang pangalan, guys. Mayumi lang talaga. Ayun. At, meron namang binigay na pangalan yung aking ex, no, pero hindi ko talaga, guys, hindi ko talaga gigamit kaya wala siyang karapatan na magbigay ng pangalan sa anak ko, guys. So wala talaga akong kaamor-amor sa kanya. Ayoko yung pangalan na binigay niya, wala akong pakialam sa kanya kasi nga syempre, kakapal naman ng mukha mo mag-message sa akin, bigyan mo ng pangalan ang anak ko. Hoy, sino ka? Donor ka lang.
Ayan na naman tayo. No, kidding aside you guys, Mayumi is really, really sweet. She's a fighter. Mas matapang siya sa mga kuya niyang lalaki. Napakabait. Napakabait, napaka-sweet. Maldita siya. Mas malaki yung pagkamaldita niya. Maldita is 80%, mabait 20%. Ayun. So, masaya naman ako guys, no, sa character ni Mayumi. Kasi despite the name, she's not timid and she's not shy. She joins a lot, especially during the time nakakanta, sasayaw, makikipaglaro. Talagang sumasama siya. So, hindi siya timid na Mayumi. But when you look at her and you don't know her that much at hindi kanya kilala, she stands up by her name, you guys. So, once again, yun lang po. Maraming salamat. Nagchikahan na tayo ng bongga. Sana ay naliwanagan kayo. I wanted to see what other single parents out there na nanonood, yung comment ninyo, nag-date pa ba kayo? Ilan ang mga anak ninyo? Binigyan nyo pa ba ng chance yung sarili ninyo? How do you think it is? On the really, really honest and sincere side of all of it, pagiging single mom and trying another relationship after becoming a single mom with 4 kids, how is it for me? Maybe pag-usapan natin siya sa isang kwento-kwentong masinsinan at seryoso naman. Kasi maraming judgment kapag single nanay ka, maraming magsasabi na konting post mo lang na bigyan mo ng chance yung sarili mo, maraming magko-comment, wag na, masasaktan ka lang, palpak lang, ganito, ganyan, madami talaga magko-comment ng ganyan. Mag-focus ka na lang sa mga anak mo. So I wanted to hear what other people thinks, no? Especially sa mga single nanay dyan na nakahanap ulit ng kanilang one true love. So naniniwala pa din naman ako dyan, pero I just don't do anything about it. I don't care. It's not my focus right now, you guys. I am happy and satisfied and blessed of everything that is happening sa buhay ko at sa mga anak ko sa ngayon. So once again, you guys, maraming salamat po. I'll see you on the next one. Much love, Princess Higa and Mayumi. Bye-bye. Say bye-bye. Say bye-bye. Wala na, guys.